my raptured soul shall find rest beyond the river. Near the cross a trembling soul, love and mercy found me. There the bright and morning star sheds its beams around me. In the cross be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Near the cross, O Lamb of God, bring its scenes before me. Help me walk from day to day with its shadow o'er me. In the cross be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Near the cross I'll watch and wait, hoping, trusting ever, till I reach the golden strand, just beyond the river. In the cross be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Praise to the Lord, the Almighty, the King of creation. O my soul, praise him, for he is thy health and salvation. All ye who hear, now to his temple draw near. Join me. Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa ating Hope Meeting. Marapat lang po na pasalamatan natin ang ating Panginoon sa kanya pong pag-iingat at paggabay po niya sa atin sa buong maghapon. At siya po ang nagbibigay ng buhay at kalakasan sa bawat isa sa atin. At ngayon po, nagagalak po tayo na magkakasama upang magpuri sa Panginoon sa pamamagitan po ng mga awitin. Makakapakinig din po tayo ng testimony po ng isa nating kapatid kung paano po niya naranasan ang habag at biyaya ng Panginoon. At higit po sa lahat, ang mapakinggan ang kapahayagan ng aral at mga katotohanan mula sa Biblia, ang salita ng Diyos. Maraming salamat po sa ating mga kapatid na walang sawang nagpapasa po ng link ng Hope Meeting sa inyong mga mahal sa buhay, mga kaibigan, katrabaho upang marami po ang maabot ng gawain. At bisitahin niyo din po ang ating FB group, ang C4 Hope Meetings, kung nais niyo po muling balikan at muling pakinggan ang ating mga natapos na gawain. At kung hindi pa po kayo kabilang sa ating group na ito, mag-join lang po kayo. Mamaya po, meron po ulit tayong breakout session. Po. At ngayon po naman, tinatawagan ko po ang ating Kielito para sa kanyang pagbati. Magandang gabi po sa bawat isa. Sumainyo ang biyaya at kapayapaan mula sa ating Diyos Ama at Panginoong Hesukristo. Kagalakan po na magkakasama muli tayo virtually isang oras na pag-aaral ng kanyang mga salita. At nagpapasalamat din po tayo sa patuloy na pakikibahagi sa gawain na ito. Welcome po sa ating virtual Hope Meeting. Pagbati po mula sa C4 Missions Department. At nagagalak po kami at patuloy na nagpapasalamat sa Diyos at sa ating mga tagapangunang elder, tech support, mga partner churches, ECC, Ambulong at dito at maging dito sa C4. Hangad ko po sa gabing ito na makasumpong ng kagalakan, pagpapala, pag-asa sa ating pag-aaral
ng kanyang mga salita ngayong gabi. Purihin po ang Panginoon. Maraming salamat, Tia Lito. Pagbasa po mula sa aklat ng Hebreo, Kabanata 6, talata 18 at 19. Hindi nagbabago at hindi man lang nagsisinungaling ang Diyos, kaya tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. At dahilan po kung bakit tayo may ganitong gawain, ano po ba ang Hope Meeting? Ang Hope stands for Household, Opportunities, Presentation, and Experience. At ang Hope Meeting po ay naglalayon na maibalita ang makapangyarihang pagkilos at mensahe ng Panginoon sa komunidad. Maibahagi ang galak na nadarama dahil sa biyaya ng Panginoon at layunin po na mahamon ang bawat isa na tumugon sa Panginoon at makibahagi sa buhay na may pagpapahalaga sa Kanya at sa Kanyang kalooban. Sama-sama po tayong umawit sa Panginoon. Awitin po natin ang dakilang biyaya. Amen. Salamat sa dakilang biyaya ng ating Panginoon. At ngayon naman po,
Tingnan po natin ang patotoo ng isa nating kapatid from C4, Ate Rosie Gamol, at susundan po ito ng handog na awitin ni Ate Dayan Herosan. Magandang gabi po sa inyo. Ako po si Rosie Gamol, kabilang sa Kristiyanong Komunidad ng C4. Kami po ay naniniwala at naninindigan sa katotohanang may Diyos na manilikha at may karapatan sa ating buhay. Na siya ay Diyos na nagsasalita at nagpapakilala sa mga tao. At ang kanyang salita ay makapangyarihan. Ito ay katotohanan at nakapagliligtas. Lumaki po ako sa pamilyang iba ang pananampalataya sa kung ano ang meron ako sa kasalukuyan. Dati, naniniwala ako sa mga sinasabi at mga pamahiin, kung saan sinusunod ko po ang aking nakikita at mga pinapagawa. Nooy walang malalim na pagkauunawaan at walang komunidad na dapat ang Panginoong Hesus lamang ang mahayag. Nakakarinig lamang po ako ng salita ng Diyos kapag gusto ko pong sumimba. Ngunit ang isip ay hindi nakatuon at hindi ito nauunawaan. Dahil sa walang nangangalaga, nagpapaalala at nagtuturo, ang nasa isip ko po lamang noon ay makapagtapos at makapagtrabaho. Kaya ginugol ko ang aking panahon sa pagtatrabaho upang makatulong po ako sa aking magulang. Sa tulong po ng aking tiyuhin na si Rudy Lagsola, kasama ng asawa ko pong si Jerry, sila po ang nakakilala sa Panginoon. Subalit hindi ito naging madali, mahirap, matagal, at marami akong dahilan kapag ayaw ko pong magsimba, gaya ng may pasok sa trabaho, mainit, naulan, at malayo ang biyahe. Ngunit mabuti ang Panginoon dahil unti-unti niya akong binabago. Sa ngayon, excited na po akong mag-church kahit maagang gumigising, mainit, naulan man, o kahit may konting nararamdaman sa katawan, ay may kagalakan po akong kasamang sumasamba at magpuri sa Panginoon. Sa biyaya ng Diyos, may ministeryo na rin po akong kinabibilangan, gaya ng Ezer, Pau, Kababaihan, at ngayon ay isang CCI student book 1, batch 13. Kaya salamat at purihin ng Diyos sa kanya pong pagkilos sa aking buhay. Dalahin ko po na gamitin ng Diyos ang aking patotoo na ito po ay upang magbigay hamon at pagpapaalala sa inyo at sa lahat ng makakapakinig. Mamuhay po tayong nasa ilalim ng presensya ng Diyos na pasasakop sa otoridad ng Diyos at namumuhay tuwina para sa kapurihan lamang ng Diyos. Soli Deo Gloria. When I fear my faith will fail, Christ will hold me fast. When the tempter would prevail, He will hold me fast. I could never give my hope through life's fearful path, for my love is soft and cold. He must hold me fast. He will hold me fast. He will hold me fast. For my Savior loves me so. He will hold me fast. Those He saves are His delight. Christ will hold me fast. Precious in His holy sight, He will hold me fast. He'll not let my soul be lost. His promises shall last. Bought by Him at such a cost, He will hold me fast.
Amen. Maraming salamat, Ate Rosie, sa iyong buhay. Naway ang iyong buhay at paglingkod ay patuloy na maging hamon sa ating komunidad. Maraming salamat din sa ating kapatid na Ate Dayan sa iyong buhay, sa paglingkod, sa pangunguna sa pag-awit. Ngayon naman po, handa po natin ating sarili. Pagyan po natin ng mabuting balita ang ipahayag na mensahe ng Diyos sa pamamagitan po ng ating Kuya John Carlo Fernandez. Gandang gabi po sa bawat isa. Tayo po ay dadako sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, and dalangin ko po na sana ay naririnig niyo po ako sa inyong mga device. Ngayon po, magandang gabi po muli. Ako po ay nagpupurito pa salamat sa Panginoon sa pagkakataon na ito na makapagbahagi ng salita ng Panginoon ngayong gabi. Salamat po sa patotoo ni Ate Rosie, sa ang unang tumatak sa isipan ko nung habang siya nagpapatotoo ay yung una niya pong sinabi, may Diyos na manlilikha at may karapatan. Ang Diyos ay nilikha ang lahat para po sa kanyang kaluwalhatian, at siya po ay may karapatan para sa kanyang mga nilikha. Walang anuman o sino man na pwedeng tumutol sa naisin ng Diyos. Kahit gaano pa ka makapangyarihan, kahit gaano kasikat at kayaman ang tao. Gayun din po, salamat sa patotoo sa awit ni Ate Dayan at sa mensahe na hatid po nito. Purihin po ang Panginoon. Sa pagkakataon pong ito, tayo po ay sama-samang manalangin. Humingi po tayo ng gabay at buksan ng isipan sa ating pag-aaral ngayon pong gabi. Tayo po ay manalangin. Aming Panginoon, kami po ay nagpupurit, magpapasalamat sa gabi na ito sa nagpapatuloy na gawain ng Hope Meeting. Salamat sa bawat isa na nakabahagi sa kabila ng mga kapaguran sa buong maghapon ay may pagkakataon pa rin na makadalo, makasama sa gawain na ito. Panginoon, humihingi po kami ng gabay at tulong sa gabi na ito para sa gawain na ito. Dalangin po namin na sana po ay walang technical issue na ma-encounter dahilan sa malakas na ulan at nararanasang sama ng panahon. At higit sa lahat, Panginoon, yung mga bisita na makakarinig ng mensahe na ito ay tumimo sa kanilang puso at isipan upang mabuksan po ang kanilang isipan at kung yung kalooban ay tumanggap, Panginoon, sa iyo. Bigyan nyo rin po ng karunungan ang inyong lingkod para ibahagi ang iyong mga salita sa gabi na ito. Sa inyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang pagiging sarado po ng isipan ang isa po sa humahadlang para hindi maunawaan ang mabuting balita. Marami po tayong inaabot, marami tayong binabahaginan ng mabuting balita. At kahit yung mga mahal pa po natin sa buhay. Ngunit ang nakalulungkot sa kabila ng pagpapagal, sa kabila ng pagsisikap na sila ay maabot, ay patuloy pa rin hindi nakikinig. Ngayon pong gabi, atin pong titignan ang mga nagiging hamon o harang para maunawaan ang mabuting balita. At titignan din po natin ngayong gabi bakit nga ba dapat natanggapin o bakit nga ba natin na dapat maunawaan ang mensahe sa likod ng Ebanghelyo. So narito po ang mga hamon na possible o harang na na-encounter po ng bawat tao na kahit sa tagal na nang nakakarinig ng mabuting balita ay merong mga paglaban o kaya naman ay ayaw tanggapin ang katotohanan. Sabi po sa unang puntos, ito po yung mga hamon, hindi naniniwala sa Diyos. Ito pong hamon na ito ay nakakahadlang sa isang tao para lubusang maunawaan at maligtas po ang isang tao. Opo, nakakalungkot dahil may mga tao na hindi naniniwala sa Diyos. Bakit nga ba hindi sila naniniwala sa Diyos? Simple lang po.
dahil meron po silang kasalanan na ayaw nilang bitiwan. Ito po yung pinakaunang dahilan. Ano po? May mga kasalanan ng ayaw bitiwan o panindigan. Sa pagbabahagi po ng Ebanghelyo, ito ang una sa nakahadlang o harang para maunawaan ang salita ng ating Panginoon. Mga kapatid, meron pong Diyos at ang Diyos ay nagpapakilala sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Sabi po sa awit 19, 1-4, ang kalwalhatian ng Diyos ay ipinapahayag sa kalangitan. Ang ginawa ng kanyang kamay ay pinakita ng kalawakan. Sa bawat araw at gabi, pahayag ay walang patlang, patuloy na nagbibigay ng dunong at kaalaman. Wala silang tinig o salitang ginagamit. Wala rin silang tunog na ating naririnig. Ngunit, abot sa lahat ng dako, ang kanilang tinig, balita ay umaabot hanggang sa dulo ng daigdig. Wala po tayong maitatanggi na ang salita ng Diyos ay hindi natin pwedeng sabihin na walang nagbabahagi ng salita ng Diyos sa atin. Katulad ko po, nung hindi pa po ako mananampalataya, ay talagang paulit-ulit na pong naririnig itong mensahe na ito. Ano po? At paulit-ulit na rin na ginagawa yung mga Bible study. Pero sa kabila nito, hindi agad-agad na nakakatanggap. Ano po? Siguro sa kanya-kanyang mga dahilan o kanya-kanyang mga pinagdadaanan. Pangalawa, ito po yung pangalawa. Kung meron namang Diyos, bakit niya hinahayaan na maranasan ng mga tao ang mga kahirapan? Yan. Ito po ay isa din sa mga hadlang kung bakit nahihirapan ng isang tao na kilalanin ang Diyos. Ano po? Kung meron namang Diyos, bakit niya hinahayaan na maranasan ng mga tao ang mga kahirapan? Isa din po ito sa mga katwiran ng mga tao na ayaw kilalanin ng Diyos. Atin pong tandaan, anumang paghihirap, mga kawalang katarungan ay bunga ng kasalanan. Sabi po sa awit 53, 1-3, sinabi ng hangal sa kanyang sarili, wala namang Diyos, wala nang matuwid. Lahat ng gawain nila'y pawang buktot. Magmula sa langit, ang Diyos na'y nagmamasid sa kanyang nilalang. Kung mayroong marunong at tapat sa kanya na nananambahan, ngunit kahit isa, ni isang mabuti ay walang nakita. Lahat ay lumayo at naging masama, lahat sa kanila. Dito po sa pangalaw na ito, ang Diyos na banal at makapangyarihan ay siyang magtutuwid sa lahat ng kasamaan. At ang mananatiling tapat sa gitna ng makahihirapan ay tatanggap ng gantimpala. Ano po? Ito rin po ang isa sa mga hamon kung bakit nahihirapan ang mga mahal natin sa buhay na mabahaginan ng salita ng Diyos. Meron po silang pagtatanong, meron po silang malaking katanungan sa kanilang mga buhay. Ano po? Sa ating mga nakakapag-aral ng salita, alam na po natin ang sagot. Ano po? Ang Diyos ay banal at alam niya kung may kapahintulutan niya po ang lahat. Ano po? Sa pangatlo, kung ang Diyos ay talagang mabuti, bakit may impyerno? Uulitin ko po, kung ang Diyos ay talagang mabuti, bakit may impyerno? Hindi pinapupunta ng Diyos sa mga tao sa impyerno. Sabi sa 2 Peter 3:8-9, mga minamahal, huwag ninyong kalimutan na sa Panginoon, ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Para sa mga bisita na narito po ngayong gabi, kung ito man ang isa sa humahadlang sa iyong kaisipan para kilalanin ng Diyos, narito po ang kasagutan at hayaan na ang mensahe nito ay iyong marinig. Ano po? Nais ng Diyos na walang sino mang mapahamak,
Ngunit dahil sa hindi pagiging tapat sa kanyang salita, ay talaga pong may mapupunta sa walang hanggang kaparusahan. Ito po ang katotohanan. Ang Diyos ay puno ng pag-ibig. Ngunit dapat din nating maunawaan na siya ay makatarungan, hukom na nagpaparusa. Opo, nagmamahal po ang Diyos. Opo, kaya niya po ibigay ang lahat ng ating gusto o naisin. Pero tandaan po natin na ang katangian ito ng Diyos ay hindi lang puro sa pag-ibig, hindi lang puro sa pagpapala. Dahil ang Diyos din po ay hukom na siyang nagpaparusa sa mga makasalanan. Kaya ito pong tatlo na ito na nabanggit kayong pasimula ng ating pag-aaral, naway kumilos ang banal na espiritu, lalong-lalo na sa mga matagal nang nababahaginan na narito ngayong gabi. Patuloy po nating tinatalakay ang ating pong annual theme ngayong taon, The Sovereign Power of the Almighty at Works in the Community, all for His glory. At ang theme verse po natin ay, I will come and proclaim your mighty acts, sovereign Lord, and I will proclaim your righteous deeds, yours alone. Ito po ay makikita sa awit 71:16. Sa Tagalog po, pagkat ikaw, Panginoong Yahweh, malakas at makatwiran, ihahayag ko sa madla katangiang iyo lamang. Ngayon pong gabi, atin pong sama-samang tignan ang bahagi ng mabuting balita sa ating buhay para matamo ang kaligtasan. Bakit nga ba merong mabuting balita? Bakit nga ba may namatay? Bakit nga ba kailangang may parusahan? At ngayon pong gabi, atin po ito makikita sa ating pag-aaral. Tatalakayin po natin mga dapat malaman at maunawaan patungkol sa buhay na walang hanggan. Para sa unang puntos, atin pong makikita, ito po ay lubusang pagtitiwala kay Kristo at pagsisisi sa kasalanan. Kung meron po tayong mga Biblia, hayaan nyo pong ating buksan at subaybayan nyo po sa akin pong babasahin sa Roma 10:9-13. Ito po ang sinasabi, kung ipahahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay tinuturing na matuwid ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig at sa gayon ay naliligtas. Sinabi nga ng kasulatan, ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Kaya't walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Hentil. Iisa ang Panginoon ng lahat at siya'y masaganang nagbibigay sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ang pagkakaroon po ng buhay na walang hanggan ay dapat nakakitaan ng tugon na pagkilala sa nag-iisang Mesiyas, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Si Jesus po ay hindi lang tao, kundi siya rin ay Diyos. Ang kanyang hirap na naranasan at kahit ang kamatayan ay nagpapakita ng isang katagumpayan na naganap at tinupad ng Diyos, ang kanyang pangako na buhay na walang hanggan. Ito po ang malaking bahagi ng Ebanghelyo o mensahe ng Ebanghelyo, mabuting balita. Ang pagkilala sa ating Panginoong Hesus. Sino ba sa iyo si Jesus? Sa iyong buhay, siya ba ay mahalaga? Gaano kalalim ang pagkakilala natin sa Panginoong Hesus? Sa matagal nang nakakarinig ng mga ganitong mensahe, alam na natin si Jesus. Alam na natin ang kanyang role. Ano po? Pero ito lang ba ay para sa pandagdag na kaalaman? O ito ay may malalim na dahilan kung bakit paulit-ulit na ito ay binabanggit? Sa kabilang banda, dapat din kakitaan ng isang tao na kumikilala sa Panginoong Yesus
ng isang buhay na nagsisisi sa kanyang mga kasalanan. Sabi po sa Gawa 3:19, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan. Nakakahadlang po ang kasalanan para kilalanin ang Panginoong Hesus. Nakakahadlang po ang kasalanan para hindi po natin maunawaan ang mabuting balita. Ang kasalanan po ay hindi maliit na bagay. Ang kasalanan ay isang seryoso na dapat bigyan pansin kung paano makakaalis po dito. At malaki ang naitulong ng pagsisisi, para sa kaligtasan. Ang pagsisisi ay isang tugon na kung saan tayo po ay tatalikod, lalayo, at hindi na babalik sa masamang pamumuhay. Ito po ay isang tugon ng isang tao na nabago at naunawaan ang ebanghelyo. Hindi na dapat tayo namumuhay sa kasalanan. Ito po ang malaking hamon sa bawat isa. Ang isa sa nakakalungkot sa kabila ng alam, katotohanan, laging naririnig ang mabuting balita, ngunit patuloy pa ring namumuhay sa kasalanan. Ang Diyos po ang siyang maniningil kung ano ba talaga ang laman ng ating mga puso at isipan, at sa Kanya tayo magsusulit pagdating ng takdang panahon. Pangalawa, dahil lamang sa habag at biyaya ng Diyos. Sabi po sa Tito 3:4 and 7, subaybayan niyo po habang aking binabasa. Ngunit nang mahayag ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo. Hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo'y ipanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. Mataganang ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Hesukristo upang tayo'y gawing matuwid sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob at tayo'y maging tagapagmana ng inaasahan nating buhay na walang hanggan. Diyos po ang mga pagpala kanya salita. Napakaganda po na mensahe mula sa Tito dahil lamang sa habag at biyaya ng Diyos. Ang kaligtasan po ay bunga ng gawa ng Diyos. Hindi po ito gawa ng tao. Ito po ang dapat nating maunawaan at malaman kapag pinag-uusapan ang kaligtasan. Wala po tayong magagawa para maligtas ang ating mga sarili. Ang kaligtasan po ay iniregalo ng Diyos para sa ikaliligtas ng mga makasalanan. Kung manghihingi ng bayad po ang ating Diyos, tiyak po na ito ay hindi natin kayang bayaran. Walang magagawa ang ating kabaitan, kayamanan, kasikatan at maging ang husay at galing para ipambayad sa kaligtasan na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Kaya kapatid, kung ganito ang iyong kaisipan, kung ang kaisipan mo ay naligtas ka dahil sa iyong husay, dahil sa iyong galing, dahil sa iyong kabaitan, ito po ay hindi kalooban na salita ng Diyos at hindi ito ang sinasabi ng Diyos. Dahil ang kaligtasan na ating natamo ay buhat sa habag kanya at kanyang biyaya. Walang magagawa ang ating mga sarili para alisin ang kalagayan natin sa kasalanan. Hindi kaya ng ating mga sarili. Hindi tayo makakaalis. Pero dahil sa habag at biyaya ng Diyos, Diyos po ang kumilos at inialis tayo sa kalagayan na kung saan tayo po ay mapaparusahan. Kaya sa mga bisita ngayong gabi, ang kaligtasan ay irinigalo ng Diyos, walang bayad.
hindi niya nilagyan ng halaga, walang eksaktong presyo. At kung sakali man na manghihingi ang Diyos ng bayad, hindi po natin to kayang bayaran. Pero dahil sa habag at biyaya ng Diyos ay nagkaroon ng pag-asa, may nagbayad para sa atin. At pangatlo, atin po makikita para mahayag ang kanyang kaluwalhatian. Subaybayan niyo po sa 2 Corinto 4:6. Sapagkat ang Diyos na nag-utos na magkaroon ng liwanag sa gitna ng kadiliman, ay siya ring nagbigay liwanag sa aming isip upang makilala namin ang kaluwalhatian ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Kristo. Ang kaligtasan na kanyang ibinigay, niregalo sa pamamagitan ng Panginoong Hesus ay meron pang isang layunin, ang mahayag ang kanyang kaluwalhatian. Hindi para magyabang ang Diyos, hindi para sabihin na, opo, magaling may pagyayabang talaga ang Diyos, magaling ang Diyos. Pero higit pa ito sa kayang isipin ng tao na puro makalaman. Ano po? Dahil ang kaligtasan na ating natanggap o pag-asa ng kaligtasan ay para mahayag ang kanyang kaluwalhatian. Sa iyong buhay, kapatid, nalulwalhati ba natin ang Diyos? Kapag tayo ay nag-iisa, kapag kasama ang mga kaibigan, kapag nasa tahanan, nalulwalhati ba natin ang Diyos? Hindi po tayo perpekto pagdating dito. Ano po? At amidado tayo na may mga suliranin, may mga pagsubok. Pero tandaan natin, hindi na sayang ang regalo na pinagkaloob ng Diyos ng kaligtasan. Ano po? Kaya ibinigay ang kaligtasan para mahayag ang kanyang kaluwalhatian, dapat rin na nahayag din ang Diyos sa ating mga buhay, kanyang kaluwalhatian at kabutihan. Ang maranasan po ang kaligtasan ay kapahayagan din ng kanyang kaluwalhatian sa mga tunay na naligtas. Kaya para naman sa mga nagsasabing naligtas, dapat na makitaan ng isang buhay na binibigyang kaluguran ang ating Diyos habang nasa mundong ito na makasalanan. Hindi po natin tiyak kung hanggang kailan po tayo dito. Anumang oras, pwede po tayo mawala sa mundong ito. At napakalungkot, napakapangit kung tayo ay babawian ng buhay sa kalagitnaan mismo ng kasalanan. Ang pangit naman kung tayo ay pipiling sa Panginoon na sayang-saya sa ligaya ng mundo na ito, na kasalanan. Hindi pa uli ang pagkakataon, kapatid. Nariyan ang Diyos handang makinig sa ating mga panalangin. Humingi tayo ng tawad sa Kanya. Kilalanin natin ang Panginoong Hesus at pagsisihan ang ating mga kahinaan. Dahil ang naisin ng kaligtasan ay higit sa lahat maluluhati ang Diyos sa pamamagitan ng ating magiging buhay dito sa mundo. Sa gitna po ng kadiliman ay nagliwanag ang kaluwalhatian at nagbigay ng tanglaw. Ito ang pangako na kanyang tinupad para sa ikaliligtas ng mga kasalanan. Mula sa kadiliman, mula sa isang walang pag-asa, ano po, ang kaluwalhatian ng Diyos ay nagliwanag nang maranasan natin ang kaligtasan. At para sa mga tao na hindi pa kumikilala sa Kanya, hindi sumusunod sa Kanyang kalooban, hindi pa uli ang lahat. Kapatid, mayroon pang pagkakataon para ikaw ay manumbalik at magsisi. Kilalanin mo ang Diyos sa iyong buhay. Kaya bilang hamon po sa gabi na ito, sa mga nakarinig ng mensahe, ang lubusang pagtitiwala sa Panginoong Hesus, pagsisisi sa kasalanan at ang kilos ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang habag at biyaya
ay ibinunyag ng ebanghelyo para matamo ang buhay na walang hanggan at sa huli para makita ang kanyang kalwalhatian. Nawa po ang mensahe na ito ngayong gabi ang mag-alis sa mga harang o hamon sa gabal para maunawaan ang ebanghelyo ng kaligtasan. Kaya sa Diyos po ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Tayo po ay umawit ng ating responsong. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng labag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, may suklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karamihan. Inibig mo ako nang di kayang tumpasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di na marirarag. Kabanalan, kalwalhatian, salamat sa sukdulang biyaya mo. O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga magkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Ang walang salang manubos, ang umako ng parusa, nararapat sa akin. Anong habang sa tulad ko'y kawalang iyong katwiran at ako'y patawarin. Niyakap mo ako sa aking kaluhihan. Inibig mo ako nang di kayang tumpasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di na marirarag. Kabanalan, kalwalhatian, salamat sa sukdulang biyaya mo. O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Tayo po ay sandaling manalangin bilang tugon sa mensahe ngayong gabi. Aming Diyos, tunay
na ang hirap mamuhay sa mundong ito na makasalanan. Nariyan ang anumang mga pagsubok na possible na aming mapagdaanan, mga kasalanan, paghihirap. Ngunit ikaw ay nananatiling tapat sa bawat isa sa amin. Ang kaligtasan ay isang malaking pasasalamat namin, Panginoon, dahil kami ay nagkaroon ng pag-asa mula sa walang magagawa, mula sa kaparusahan ay naialis kami, buhat ng aming kilalanin tanggapin ang Panginoong Yesus. Salamat sa dakilang pag-ibig at biyaya na iyo pong ipinagkaloob sa kabila ng hindi kami karapat-dapat. At sa kabila ng mga ito, at sa lahat ng ito, ay maihayag ang iyong dakilang kaluwalhatian. Salamat, Panginoon, sa mensahe ng iyong mga salita. Dalangin ko, Panginoon, na ang mga nakarinig ng aral na ito, lalong-lalo na sa mga first time o mga kung meron mang mga bisita, kung meron mang nakikinig mula sa mga tahanan, mula sa kanilang mga device, dalangin ko po, Panginoon, na kayo po ang siyang kumilos sa mga buhay nila, isipan, pag maunawaan, dalangin po maunawaan nila ang mensahe na kanilang narinig, Panginoon. Salamat, Ama, sa iyong kabutihan at kapangyarihan na siyang kumilos. Sa inyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri at salamat sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Yan po. At purihin po ang Panginoon. Salamat po sa kanyang mga salita na napahayag sa gabing ito. At kung nais niyo pong salamat, po, pwede po kayong mag-unmute or mag-type po sa ating chat box or i-click niyo po inyong raise hand button. Nagpupuri po tayo, nagpapasalamat sa ating mga kapatid po na nandito po at nakibahagi sa atin sa Google Meet at ganoon po yung mga kapatid po natin na tumutok po sa ating FB Live. Yan. Yan, kung wala na po, tayo po yung mag-open ng cam para sa picture taking. Okay po, bibilang po ako ng 3. 1, 2, 3. Isa pa po. 1, 2, 3. Salamat po. See you po sa breakout session. Okay, salamat po sa bawat isa. Salamat Thank you po. po. Thank you po.